At Davlas Nail Aesthetics, we transform your nails into art. Bold colors, intricate designs, and stunning details. Perfect nails every time. Message us now to book your appointment. What's up guys? Panibagong araw, panibagong opportunities na naman, no? So, na-miss nyo ba ako guys? Halos isang taon tayong nawala, no? So, ito na. Magbabalik na tayo. And, kailangan kong gawin to dahil ayaw nilang gawin ang mag-vlog. So, ngayon may sakit ako guys, no? So, 2 days na hindi nakakapasok. Pero, pangit yung bugad ng vlog natin. Pero, it's okay. Papagita ko sa inyo kung anong ginagawa ko ngayon, no? So, ito na yung mga bago. Itutur ko kayo kung ano yung mga nangyayari, no guys? Bago ko kayo itur guys kung ano yung mga nangyari sa buhay ko ng halos isang taon nang walang vlog, samahan nyo muna ako maglinis, no? Let's go! So yun guys, palpak yung ginawa kong cleaning. So si Gianna, meron din siya sakit, no guys? And, anong bago? Bagong kasal kami. Yes guys. Ako hindi ako nagsusing-sing kasi nakasanayan ko bawal sa work. Yun yung unang bago. No? Tapos guys, ito naman. Habang kumakain kami, kukwento namin kayo kung ano naman yung next na nangyari. So, nagbakasyon yung parents ko dito for tawag dito mga almost 1.5 month. Kaya susubo lang ako guys. Shout out kay Jill. Siya yung nagluto ng pagkain natin today. Yes, Meatballs. magaling na magluto si Jill guys. So, tuloy natin. Yun na nga. And meron, after na nagbakasyon dito, ayun na, uwi na rin sila na. Meron na akong bagong trabaho, no guys, which is di ko lang kung alam niyo na or hindi pa. Nakabalik na ako ng heavy duty, no. But second balita, Nakaterminate siya. hindi pa. Half license na ako ng insurance. So, kailangan ko pa ng 2 exam para maging fully licensed. So, technically guys, meron na ako mga pwedeng i-offer, pero hindi pa. Hindi ko na ma-full license ako. And at the same time guys, nagkaan tayo, no? Kung kailangan nyo ng mga solar, kailangan nyo ng mga home protection, no? Yun, nagaganon din ako guys. So marami akong ginagawang racket ngayon guys. Alam nyo kung bakit guys? Dahil ako yung tinatawag na house poor. Biro lang guys, nakakuha na tayo ng sarili nating bahay, no? Alam ko, hindi pa nakwento sa inyo guys. Resident na ako ng Canada. Nung nandun pa kami sa Edmonton, dun, last year pa ako na resident talaga. Kasi ayoko lang talaga sabihin eh. Ulit, balik tayo. Simulan na natin sa timeline, no? Sa bagong work, which is masaya ako, para siyang dati kong work sa Ontario. Ano siya? Family vibes na friends vibes na relax, no rush. Ganun siya. And then, after nun, nakuha ko yung residency ko. Hindi. Ay, oo, tama. Guys, nauna pala yung residency. Tapos na pangalawa yung work. Tapos, pangatlo, dumating yung parents ko, magpakasyon for 1.5 months. Kasi guys, iba yung pakiramdam kapag nandito yung nanay tatay mo, no? Kasi wala akong pamilya dito eh. Kahit sabihin mo andito, kahit sinasabi nyo andito si Gianna, meron naman nandyan si Gianna. Siyempre, iba pa rin yung may pamilya ako dito eh, no? Kasi wala akong kamag-anak talaga Iba eh. yung magulang. Iba. Lalo na nandito pa yung kapatid ko nun, no? Natutulungan nila ako. So, after nun, kinasal na kami. And then, ito na, bumili yung bahay. No guys. Yung pinaka main story, yung pinaka main na sasabihin ko sa inyo, mamaya habang nagdadrive kami, ipapakita namin sa inyo. No?
So, yun yung hard work namin. Yun yung dugot, pawis. Simula work from Ontario to Edmonton through nasan tayo? To Red Deer, to Lacombe. Guys, ito na yun. Ito na yung pinaghihirapan namin. So, hindi naman nagbago yung mga goals ko, guys. Parang na ano lang siya. Kasi alam niyo naman pangarap ko maging financial, 'di ba? Gusto ko maging educated sa pagiging financial advisor para sa sarili ko, no? At gusto ko rin naman 'yun ma-share sa inyo. 'Yun yung pinaka main point. Kaso dati bawal ko siyang i-share dahil hindi pa ako licensed, no? Kaso pwede ko naman kayong isama sa journey as a student, pero hindi ko nagagawa dahil last year sobrang daming pressure na nangyayari sa akin, no? Hindi ko na kaya mag-vlog. Yun yung reason, guys. Hindi ko na kaya mag-vlog dati. Parang feel ko bumabagsak na yung mundo, pinagbabagsakan ako ng bato ng lahat ng tao. Alam mo yun? Pasal ko yung daigdig, ganun yung feeling ko. Nakuha ko pa ma-depress, guys. So, yun yung ano, guys. Yun yung reason bakit tumigil ako mag-vlog. Tsaka, gusto ko muna magpahinga sa ganitong bagay. Marami nangyari. So, bago natin i-reveal yung last na ginagawa namin ni Gianna. Ay, by the way, si Gianna yung work niya, guys, napakaganda. Yung nakuha namin dito, no? May sakit din siya ngayon kaya hindi siya pwede magsalita masyado. Meron din siyang work dito full-time sa Canada, Red Deer, no? So, which is napaka-good ng time na. And mabait din yung company and ano sila, very big company, kung yun yung masasabi namin. So, mamaya, sa kotse, ikukwento natin kung ano yung mga, ngayon alam nyo na yung mga magagandang nangyari. Ikukwento ko muna, ano yung mga hindi kagandahan na nangyari bago tong mga to. No? Kasi parang mag-make sense eh. Parang, kasi, kung isasabihin lang natin sa kanila, kung sasabihin ko lang sa'yo, good side, parang masasabi mo, wow, ang perfect naman ng buhay nila Warren. Parang, paborito sila ng Diyos. No? Parang, hindi ganun, guys. So, ngayon, kukwento ko kung ano nangyari ng mga nakaraang isang taon. No? Let's go. Paunayin na natin to, guys, para makapagkwentuhan tayo ng mas maayos, no? So, yun na nga, balik tayo sa dati natin pinag-uusapan yung ano nangyari before mangyari lahat ng to. Alam mo yun? So, simulan natin nung paglipat natin ng Alberta, no? Siguro sisimulan natin from the start. Yung na-transfer ako ng work, no? Yung nangyari doon, Internal transfer Oo. siya. ang nangyari doon, guys, hindi maganda yung pagkikisama nila sa akin. Yung pag-way ng pag-work nila sa akin, hindi ko nagustuhan. So, ang nangyari, hindi ko kinaya, guys, na-depress ako. So, anong tawag dito? Araw-araw, bago ako mag-work, bago ako pumunta doon, naiiyak na ako. Alam mo yun? Uuwi ako, naiiyak na ako. Tapos sinasabi nila na tignan ko muna yung desisyon ko, bigyan ko muna ng chance. Hindi, guys, para sa akin, hindi talaga siya para sa akin. Alam mo yun? Hindi ko alam kung kayo, ganun kayo, kung nararamdaman nyo yung uy, para sa akin tong work na to. Alam mo ba yung sinasabi ko? Yung parang ganun. And then, yun, nag-decide na akong umalis. And then, naganap ako ng bagong trabaho. Kwento mo muna kung ilang araw ka. Ano lang ako doon? 5 araw. 5 araw. Naramdaman ko agad yung ganong klaseng pakiramdam. Iba yung pakiramdam na yun. And then after nun, naganap ako ng trabaho. Medyo naging racist sila sa'yo. Oo, ayokong sabihin yung word na yun eh. Pero ganun yung naramdaman ko. Tapos, gusto man nila akong bumalik sa company na yun. Kaso, syempre, ba't ako babalik sa ganun? Alam mo? Ayoko nga. Kasi alam ko yung value ko eh. Alam ko yung worth ko. Alam ko yung skill ko.
Kaya nga nila ako gusto sa mga trabaho ko kasi ganun eh. And then next, lumipat ako dito sa isang automotive company na sikat dito sa US and Canada. Saan nabot tayo? Wait lang. Hindi mo pa finish. Yan. Wala ko sa papasok to eh. So, anong nangyari? Hard ako agad, di ba? Hinatid mo pa nga ako dun eh. Hard ako. Tapos, after Nag-drop off ka lang ng resume, drop pero off from ako na resume, hinire na agad ako. Which is, nung first day, nagustuhan ko naman. Kaso guys, hindi para sa akin yung ano. Hindi para sa akin yung automotive. Sasabihin ko sa inyo kung bakit, no? Una, ang papangit ng mga ugali ng mga service advisor. Minamadali ka nila. Tapos yung mga parts people, ang sungit nila parang sila yung boss mo. Alam mo yun? Tapos mamadaliin ka ng service advisor, natapusin yung trabaho, pero yung parts people, hindi pa naman sinend yung parts mo sa'yo. And then kapag pupuntahan mo sila, magagalit pa sila na sasabihin nila, can you let me do my job, please? Ganun pa, alam mo yun, sarcastic guys. Alam mo, gets ko na yung mga sarcastic na English dito eh. So by the way, andito na tayo sa sa parking. Park muna tayo, tapos bago tayo bumaba, no? Tuloy lang natin yung kwento dito guys. Pangit ng park ko guys. Diretso ko lang. Diretso ko lang. Dito muna tayo. Yan. Dito lang tayo. Gusto mo yung seatbelt mo? Para di ka mahirapan. So, ayun. Ang nangyari, after 5 days, hindi para sa akin yung automotive. Hindi siya para sa akin. Naramdaman ko na, boss, thank you, pero hindi para sa akin itong automotive. Ayaw nila akong umalis guys. Alam nila yun. Alam nila ulit yung skill ko. At saka yung mga Pilipino doon, napakaganda ng ano nila sa atin. Ng tingin nila sa atin sa mga Pilipino, no? Hardworking, masipag, matalino sa mga kotse, and alam natin yung ginagawa, and masunurin tayo. Yun yung ano nila. And then, ayun na lang umalis, pero sinabi ko reason na kailangan kong mag-aral, boss, para makuha ko yung para sa heavy duty, which is totoo naman, di ba? And then after nun, naganap ako ng heavy duty. Nakapasok ulit ako. Nag-email lang ako dun sa company, direct dun sa boss. Agad-agad, okay, see me tomorrow, and then we will schedule you an interview, and then kung andun ako guys, hired. Yun naman guys, gusto ko yung trabaho, masaya. Ang problema, dumudugo yung ilong ko araw-araw. Nagkaroon ako ng sakit. vertigo. Dahil, yung shop na yon, body shop siya, / mechanic shop. I mean, pag sinabi ko mechanic, diesel mechanic, no? And then, yung body shop is more on welding. So, yung fumes from welding, hindi kayang i-exhaust lahat ng fan. So, ang nangyayari, everyday, kulob yung shop namin ng welding fumes. Winter pa naman yun. Winter pa yon, so yung init na i-stuck talaga sa loob. Ang nangyari, tinis ko. Ilang buwan ako doon? 5 to 6, diba? 5 to 6 months ako. Tapos, ang nangyari, ito na yung nangyaring palpak, guys. Ito na yung pumalpak, no? Pumalpak na si Warren Canada dito. Yung palang skill trade, dahil as a postgrad work permit, hindi nila kinoconsider yon na mag-transfer ka sa ibang province. Hindi siya accredited. Hindi siya. So, ang nangyari, para ako naging kolorum, no? So, tumawag yung skill trade sa kanila na si Warren hindi pwedeng magtrabaho on floor. Yun yung sinabi nila. So, kinabahan na ako doon. Tapos, alam mo yung ginagawa ko isang buwan. Dahil sabi ko, nag-promise ako sa kanila, dahil boss, malapit na yung PR ko, malapit na. Yun yung pinipilit ko sa kanila, which is pinagbigyan pa nila ako.
Kaso guys, hanggat wala yung PR ko, nagmamap ako araw-araw, nagwawalis ako. Bawal akong humawak ng tools. Dahil tumawag na yung ministry, ibig sabihin, tinitignan na nila yung shop na yon. Kapag tinignan nila yung shop na yon, sinong mape-penalty? Yung shop. Hindi ako, yung shop. Kasi bakit nila inaalaw magtrabaho yung hindi registered? Alam mo yan? Ganito kahirap maging skilled trade dito sa Canada. Hindi ka basta pwede maging mekaniko kung hindi ka apprentice or registered. Ano meron? Okay. We? Okay na, wala na. Ayun guys. And then, after nun, 1 month, dahil pabagsak na rin yung health ko, tapos 1 month ako nagwawalis, hindi ko na kinaya guys. Sinabi ko na lang sa boss ko na, boss, hindi na ako magtatagal. Sinabi ko na lang yung health reason. Which is true. At the same time na feel ko na wala akong kwenta. Alam mo yun? Ako yung taong pag nag-work talaga ako. Talagang hindi naman all out yung work ko, pero binibigay ko yung best ko sa work na ginagawa ko. Alam mo yun? Ganun siya. And then, after nun, ang nangyari, hindi na ako pwede makabalik sa mga commercial. Ay, yung mga commercial guys, yung mga ginagawa ko, no? And then, ang nangyari, naghanap ako ng work. Ito na yung pinakamahirap na part. Ilang buwan ako nawala ng work? Tagal. Mga 2.5, 3 months. Hindi, doon, sa Edmonton. Oo. 3 weeks. 3 weeks. Andun pa si Jill nun. Kasi noon na pa ako nagko-work kay Jill. Oo. 3 weeks ako nawala ng work. Nakahanap ako yung ano naman siya, automotive shop. Pero andun si Kuya Maki. Nag-enjoy ako doon, promise. Nag-enjoy ako. Gusto ko yung work na yun. Alam mo anong problema? Yung sahod. Minimum yung sahod. Imagine mo guys, from almost, sabihin ko yung exact na kung magkano yung sahod ko talaga, na kung ano yung trabahong iniwan ko, no? Yung pinakamataas ko na reach, yun yung sabihin natin. 39.60. Sabihin natin 40, i-round up na natin. Sabihin natin 40 per hour. Bumagsak ako ng minimum. Guys, akalain mo yun? Doon na pumasok yung depression ko. Doon na nagkaano ng isip ko. Ano nangyari sa akin? Tama ba tong desisyon na ginawa ko? Tama ba to? Siyempre, maraming nagsasabi na dapat hindi mo na iniwan yung ganito. Dapat nagstay ka na lang. Para sa akin, hindi. Hindi ako magtatrabaho sa kumpanyang hindi ako masaya. Alam mo yun? Bakit ako magtatrabaho sa ganun kung para lang akong wala lang. Hindi ka man isang kahit isunto ka, pero yung stress na nasa utak mo, naiinis ka. Kasabihan ng mga tao na, hindi, okay lang yan, ganyan. Lahat ng trabaho, ganyan. Ngayon, napapatunayan ko na hindi siya. Una, ang totoo niya, nag-enjoy ako dun sa mga boss ko, dun sa kina Kuya Maki. Nag-enjoy ako dun, lalo si boss. Tsaka yung mga yon. Ayaw ko magsabi ng nationality kasi magmumukha tayong Basta ganun sila, mabait sila sobra sa akin, no? Gustong gusto nila ako, ayaw nila akong umalis. Tapos si Gianna rin, ino-offeran ng mataas dun sa dental. Dahil sobrang galing din niya, ayaw din siyang bitawan. Kaso, nag-meeting kami ni Gianna. Sabi namin, di ba ako against life? Ano ba talaga yung best para sa atin? Yun yung sinabi namin sa amin dalawa. Nag-usap-usap kami, ganyan-ganyan, best talaga. Kinausap ko rin si Norval. Kinausap ko rin. And, yung mga pinagmitingan natin and yung pinag-usapan namin ni Norval, which is nagla-line up naman, parehas. Parehas siya. Sabi niya, at sabi mo, kung anong best para sa atin, na feel mo, doon tayo, di ba? At saka hindi lang naman to by feel. Inisip namin to. Nag-strategize kami. Anong gagawin natin kapag nakalipat tayo? Anong gagawin natin kapag ganito? Dahil, galing akong Ontario, yung bills ko is Ontario. Alam mo yun?
Ibig ko sabihin doon, mataas yung bills ko. Tapos yung minimum salary, hindi ko siya natansya na kulang na sa akin. Yan guys, may sakit si Gianna, no? Sana gumaling na kami very soon. So, ayun na nga. Yun na nga, ginawa ko ni mahirap na desisyon. Alis na ulit ako sa comfort zone ko, which is ang babait ng mga tao, sina Kuya Maki ton. Ayoko sanang iwan. Kaso alam naman din ni Kuya Maki na hirap ako dahil sa salary ko, no? And support naman siya kung ano yung mas mapapaganda. Yun yung sinabi rin niya talaga. Kaya mabait yung taong yun sa akin, no? Hindi siya malimutan. And then, yun na, nag-move na kami dito sa kanila, no? Nakitira kami sa kanila dahil wala kaming pera. Gets nyo yun guys? Wala kaming pera, wala kaming kahit ano. Ubus lahat. Na zero kami. Hindi lang zero, negative. Na negative kami guys. Ito ata sinagaran. Hindi. Ayun nangyari. Ayun, tinanggap kami sa kanila. Malaking pasalamat namin. Hanggang makatayo kami sa sarili namin paa. No guys? Ito na yung moment na yon. Ito na yon. So, andito kami, ilang buwan akong walang trabaho? 1.5 akong nag-a-apply. Walk-in, online, everyday, hundreds of jobs sina-applyan ko. Yung mga walk-in naman, lahat ng dito sa lugar nila, pinuntahan ko na. Kada sulok man yan ng lugar nila. Dahil small town to, walang tumanggap sa akin ng isa. Dahil sa wala akong papel. Bakit wala akong papel? Hindi pa rin ako resident. 'Di ba? Kung yung trabahong kinakaunang hinihintay ko na mag-resident ako, umabot na ng maghahalos Pasko na, wala pa rin ako residency, guys. Anong gagawin nila sa akin? Sisibakin nila ako, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Papaalisin din nila ako kasi sinasahuran nila ako ng sobrang laki. Pero nagwawalis lang ako. Imagine that. Kasi hindi nila ma-void yung contract kasi nag-sign ako eh. Which is respect naman sa kanila. Ako yung taong hindi greedy na kapag ganyan, alam mo yun, kailangan mo pa rin magkaroon ng good relationship sa mga boss mo. Ganun siya. Shoutout sa mga Ontario people. Napaka ano pa rin nila sa akin. Nag-update sila. At pinapabalik pa rin nila ako. Kaso guys, feel ko for now, itong lugar na to, ito na yung place namin. For now. Hindi namin sinasara ni Gianna yung pinto. Kung saan yung opportunity, pupuntahan namin. Ganun kami. Pero for now, yung opportunity namin nandito, no? So yun, 1.5 month. Ito na, ang the best. Doon na, bago ko sabihin yung na-hire ako, alam niyo naman na-hire ako eh, di ba? Kasi nasabi ko na sa'yo may work na. Papasok, doon sa ako sa kabilang kumpanya pumunta. Yun yung nirefer nila sa akin. Kaso, alam niyo nangyari guys. Hindi ako pinansin. Nagdo-doorbell. Ewan ko kung lunchtime or nabubusit sila. No? Hindi ko pa pangalanan yung kumpanya. Pero oil field to. Kasi, nag-aral ako guys. Doon sa 1.5 month na yun, pinag-aral ako ng gobyerno. For free. So, nag-aral ako. So, for heavy and oil field to guys. So, oil field accredited na ako ngayon. Meron ako mga certificate, meron ako mga tawag doon? Certificate ba yun? Basta yung mga License. mga tickets, tawag doon yung mga ticket. tickets. Meron akong pang oil field tickets. Ay na si Ayan. So, mamaya papakita na sa kanila. So, meron akong oil field tickets. Inaplayan ko sa oil field, di ba? Sige. Anong nangyari? Ang dami kong in-applyan sa Red Deer ng mga oil field, etc. Pinuntahan ko na north to south. Wala. Ang nangyari guys, nabusit na ako. Nung papunta kami doon sa highway, nakita ko to. Ay, familiar to ah. Itong brand na to, alam ko to. Sabi ko, ito yung mga ginagawa ko sa Ontario. Kasi yun yung mga sinaservice namin, di ba? Punta nga ako dito. Dahil hindi ako pinansin, sabi ko, tara na nga Josh, alis na tayo. Nasa vlog ni Josh to eh, alam ko eh. Alis na tayo Josh, sabi ko, punta tayo sa kabilang kumpanya. Ito yung natrabaho ko rin sa Ontario.
Ayun, alam mo yung manager? Galing Ontario. Tapos, dahil oil field, ticket, hindi siya heavy duty. Oil field lang siya, gets mo? Kasi, hindi pa rin ako resident. Pero pwede ako sa oil field. Kasi hindi naman siya heavy duty. Parang ano lang ako, manual labor sa oil field. Ganun siya. So, anong nangyari? Yeah, I'm from Ontario. Sabi niya, etc. Boom. Nangyari? Okay, you're hired. Calgary team will gonna call you. Yung araw na yun, tinutulungan ko si Josh mag-ayos ng papel niya para doon sa heavy duty niya. Tumawag na sila sa akin. And then, okay, I like you, Warren. Okay. You can talk to the manager next week. Tapos sabi ng manager, no need, I already talked to him. He's good. Yun yung sinabi niya. Sabi niya, okay, you can start whatever date you want. Sabi ko, nag-aaral pa ako that time. Sabi ko, meron pa akong isang week sa school. So, patapusin nyo na to sa akin dahil free lang naman to. At least, supported pa ng government. Magkakaroon ako ng extra ticket, sabi ko. Sabi niya, sure. Tapos yun, yung date na binigay ko, doon yun yung date na nag-start ako. Which is, di ko makalimutan, 27 yun. No? Ayun, nagkaroon na ako ng magandang work. And then, pagpasok ko ng work, yung mga tao, parang yung sa Ontario. Yung ibig ko sabihin yung parang sa mga Ontario, naka-work ko, parang napaka-friendly, family, and barkada. Walang away-away, biruan. Ganun sila. Tapos ang dami namin. Siguro lagpas kaming 16, 17. Tech pa lang yun, ha? Tapos hindi overload ng trabaho. Kung ano yung exact hour na nakalagay dun sa work, yun yung kailangan mong, pwede mong gawin. Alam mo yun? No rush. So, yun yung pinaka-swerte, no guys? And then, bago kami umalis ng Edmonton, ito na nangyari, na PR na ako. So, yun yung mga nangyari, guys, no? Tapos, yun, simula last year hanggang ngayon, ilang buwan pa lang yun. 5 months. 5 months pa lang yung lahat ng nangyari. Pero, lahat nung suffering namin ni Gianna, ng sabihin na natin almost a year, napalitan ng blessing. Anong feel mo nawawala sa atin? Kasi, bakit binigay sa atin ni Lord lahat ng mga to? Kasi, hindi niya bibigay ito hanggat hindi natin ma-realize kung ano yung mga dapat natin ma-realize. Na. Humingi na muna siya, guys. Hindi kasi, Baliktad mo sa'yo. yung sa atin nun, yung sa'yo at least, yung nakita ko nun, na parang pinaparealize niya sa'yo na kasi nanggaling ka sa taas. Oo. Parang easy. hinahumble ka niya. Parang easy lahat sa akin Oo. yung nangyari sa, Oo. Ontario. Parang pinapaalalahanan ka niya na, uy, hindi ganyan kadali yung buhay. Oo. Ganun. Yung hinahumble ka niya na binalik ka niya sa umpisa, pero dahil tiwala siya sa'yo na alam mo yung gagawin mo, binalik niya. 'Di ba? Pero hindi true salary. Oo, hindi true salary. Pero yung wini-wish ko na mapuntahan kong lugar na para sa akin, no? Which is yung work ko, napakaganda. Mayroon ako mga naging friends. Tapos, naging resident tayo. Ako lang pala, Canadian siya eh, no? Tapos, nagkaroon ka ng magandang work, di ba? Which is, pinantayan nila yung Edmonton, di ba? Yung in-offer sa'yo. Which is very thankful tayo. And then, nangyari, ano pa? Ako kasi wala naman ako masyadong struggle eh. Sa akin hindi ako na problema sa work. Oo. Hindi ako na problema sa paglipat. Oo. Sa akin lahat. Oo. Kasi ako parang mga 1 week lang ako naganap ng work noon, naka-ano ako agad eh. Yes. 'Di ba? Mahirap pinagdaanan namin. Lalo na ako, mahirap. And then guys, so yun. Marami. Work, friends, and then Maraming na-sacrifice. marami na sacrifice pero nagit times 10 yung balik. Dumating yung parents ko for vacation.
kinasal na kami. Ano pa? Hindi ko na mabilang yung mga blessings na natatanggap natin daily. Yung isang magandang kinalabasan sa lahat ng struggle na dinaanan natin. Lalo tayong naging natuto tayong talagang ialay lahat sa kanya yung future natin. Yes. Kasi dati feel ko control ko lahat. Oo. Yun. Kinokontrol niya kasi lahat dati. Lahat ng aspeto gusto niya hawak niya. Oo. Ngayon hindi na namin iniisip yun ngayon. Yun. Natuto kaming i-offer lahat sa kanya. And then, ayun. Di ko pa nasabi yung kotse na nasa Warren, Canada yun. Nasa Warren, Canada yun yung nabanggo yung kotse. Hindi, wala. Nandun, nasa Warren, Canada. In-upload ko. Na-aksidente ako. Oo. Yan guys, yun lang pala yung struggle ko. Ina-aksidente ako. Di naman yung struggle yun guys. Kasi ako rin yung maggagawa, no? So, di ko naman pinaproblema yun kasi alam ko kaya ko siyang gawin. Pero malamig lang kaya di ko siya ginagawa. Matagal nang hindi na-start yung mga kotse na yun. So, sigurado, na-stack up na yung mga yun. Frozen yan sila. Kasi may tubig yan sa piston. For sure. Ganun yun. So, yun guys. Pero kahit dinadaanan namin yung mga struggle na yun, at that moment, hindi kami tumigil na yung parang goal talaga natin. Hindi nagbago yung goal. Oo. Nagbago yung execution. Hindi, nagbago yung way. Oo, yung execution. Oo. Pero hindi nagbago yung goal. Yun. Hindi nagbago yung goal. Ngayon, magkakabahay na rin, no? Sobrang na yung blessings. Nakita nyo, nag-umpisa kaming mag-start ng basement, yung sa nail room. Oo. Yun. Hindi nila nakita yun. Nakita nila yun. In-upload mo yun. Yun, hindi namin binitawan yun. Oo. Yun yung kinonsistent namin. Mm-mm. Dahil dyan, pagkita mo na meron tayo ngayon. Mm-mm. Kwento mo muna. Nung galing tayo sa basement. So, ito na yung pinaka-big news, guys. Ilang minutes na yung video na yan? 25. Sige, bihan mo. So, ito na. Ito na yung pinaka-big news. Nagsimula kami sa Edmonton. Sa Ontario, yung plano. And then, magpunta kami ng Edmonton, in-execute namin sa basement. Nung lumipat na kami dito, pero nasa Edmonton pa rin kami, kumuha kami ng pwesto maliit dito sa Lacombe. Para lang siyang maliit na banyo. Ganun lang siya. So, isang lamesa lang yung kasya, literal. Kalahati nga lang eh. Kalahating lamesa yung kasya. And then, nagsimula kami sa maliit na room na yon, which is nakikita nyo yun sa vlog. I mean, dun sa pinost ko dati. Tapos, anong nangyari, hindi na namin, nahihiya kami sa mga clients namin. Kasi kapag sobrang laki ng alam nyo naman, Canada, maraming matataba. Hindi ako sinasabi ko lang yung nakikita ko. Maraming malalaki, maraming payat, maraming kung ano-anong sizes dito, no? Alam niyo naman. Pero yung mga extra sizes, hindi sila kasya dun sa room. Oo. Hindi talaga siya kasya sa room. Nagkaroon ako ng client na ganun. Ang nangyari, kailangan isiksik ni Gianna yung sarili niya dun sa pwesto niya. Sa wall. Para magkasya yung client, no? Medyo nahiya kami doon kasi parang parang napafeel namin sa kanya na ang laki niya, parang ganun. Which is gets niya na hindi naman namin intention yun kasi sobrang liit talaga ng room na ginawa namin. Which is yun yung pinakamura that time na kaya namin i-budget, diba? Mahal pa siya pero mahal mura pa na. Siya, yeah. And then yun, dahil kay Gabi, may sinabi siya na pwesto, uy ate, nakita ko to. Walang may tao dito. Tapos sabi niya, ayun, sige, tignan natin. Tinignan namin. No? Which is ito na yung naging result. Baba na tayo? Let's go. Tuloy mo na yung video. Gawa ko na. Ikaw na. Hirapan ako. Tuloy ito. So, ito na yung video, guys.
nakapark na kami sa parking lot kanina pa. Sorry guys, medyo matagal yung kwento, no? Buong buhay ito eh, 1 year. Isipin mo, 1 year, 27 minutes. Yan, meron siya. Kunin ko lang yung bag ko guys. Itong kotse na to guys, bago to. Binili ko to as a reserve car. Sana, kung magkaroon ng trouble, kung ano yung van namin at saka yung Civic magka-problema. Kaso, nagkaroon agad ng problema, no? So, nagamit agad yung extra car na binili ko. So, ito na siya. Paunahin mo muna. Ayan, pinapatawid nila tayo. Ito na guys. Ito na yung shop natin. Tignan mo, naka-close pa tayo guys, no? Nakalimutan pa ni Jill. So, ito yung ano ni Gianna. Ito yung salon niya. Ito yung salon namin. Diyan ka lang. Atras ako. Yan siya guys na. So, yan. Di ba? Pasok na tayo. Malamig. Bago ba tayo magkasakit. So, ayan guys. Pasok ka. Ito na yung dugot pawis namin guys. Ayan. Why is it still closed? Hi guys! Yes. We're back on vlogging. So, ayan si Jill. Siya na yung ating manager. No? Siya si Manager Jill. Ito si CEO Gianna. Ako si Chairman Wa. So, guys, ito. Ito na yung sinasabi. Kwento mo na. Ayan yung ako pala. Masakit ko lang. So, ito na guys. Ito mo. Paikot mo. I-tour mo sila. Kahit paikot mo lang. Ito na. Ito yung reception. Yung reception natin. Ito yung waiting area. No? Ito yung nail polish natin. Mga nail polish. Ito yung pedicure table natin. Chair. Chair. Isa pa lang yung kasya. Meron tayong tatlo nito. Remember, meron tayong tatlo. So sa space na to, isa pa lang. And then, ito yung mga nail tables. Tatlong brand new yan. Tapos mga chairs. Everything here is brand new. Ito galing to Pilipinas, guys. And then, step by step namin siyang ina-upgrade. Tapos, hanggang maging ganito na siya. Kinokolekta namin simula dati pa, di ba? Simula Edmonton, nangongolekta na kami ng mga liit-liit na bagay. Kapag may sobra kami pera, binibili namin ng mga gamit para sa business. Hindi kami nagkamali ng decision doon, no? Yung TV na yan, yung pa sa Edmonton. Kay Jill yun yung mga yan eh. Tapos, lahat lang yan, Edmonton. Diba? Edmonton. Pero lahat tres, bili. No? Tapos, tara guys. Yung ating mini banyo. Imagine ganito lang kalaki dati yung pwesto ko. Ganyan lang. Ayan ito. Diba? Guys. Then, sara natin. Appreciation wall natin, no? Paubusan kami pero meron na ulit para sa mga bagong clients. Mapipicturean ulit natin sila. So, guys. Pero ngayon, meron na tayong appreciation wall online and in person. Okay. Ito na. Ito yung ano natin. Dito tayo nag-aayos lahat. No? Dito lahat. Ganyan siya, guys. So, lahat yan. Lahat yan. Pinaghirapan namin. No? Pinaghirapan namin lahat yan, guys. Pero, hindi lang kami dalawa ito ni Gianna. Sa tulong din ng mga dalawang kapatid niya. Dahil sa dalawang kapatid niya, tulong-tulong kami. Ito na yung naging result. Si Mama, si Papa, si Busay. Oo. Kung nandito sila, buong pamilya nagtulungan. Si Mami. Oo. Tapos ito. Tapos ito lang sa inyo. In 2 months. In 2 months, guys. Kung makikita nyo dito, Ay, papakita mo. paharap mo muna sa akin. Bago ng internet namin dito, guys eh. Telos, baka naman pwede mong bilisan. Sa bago nating salon, guys, 3 months. 3 months na ba? January, February. March? Anong March na? 13?
14. 2.5 months. 2.5 months, guys. Tingnan nyo. 115. No? Balik mo na sa akin. 115 clients. No? Ang nagsusupport na sa atin. So, masaya kami. Hindi namin ito in-stop. No? Very nice. So, for now, yun na muna siguro yung story. And then, ito kayo mapapakita natin sa kanila. Gusto niyo ba mapakita yung buhay namin as a business owner or as a vlogger? Ayoko nagmamotivational. Ayoko nagsasabi ng kahit ano. Wala lang. Gusto ko lang enjoy. Ayun lang naman. Pero, ito yun guys. Lalo na may sakit siya. No? So that's it guys. See you.